bawal at nakamamatay na pag-ibig. Lalaking kabit, armadong sumugod sa bahay ng legal na mister sa Cebu City. To the rescue naman ang SWAT team na nauwi sa barilan. Ang madugong pagtatapos ng love triangle na yan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Senadora Amy Marcos, inisa-isa ang mga nakita niyang paglabag sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Bumwelta naman dyan ang palasyo. Ganyan po ang kanyang magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. To patol is human, to deadma is divine. Let's be divine. Deadma. Matapos questionin ni Vice President Sara Duterte, Armed Forces of the Philippines giniit na hindi sila makikialam sa mga isyong politikal. Tatlong magkakaanak pinasakir ng dahil sa hindi nabayarang 1 milyong pisong utang. At dahil naman sa makeup, babae pinatay sa saksak ng kanyang kaklase habang nasa eskwelahan. 6 na Chinese na bistong nagpapanggap bilang Pilipino para makapagnegosyo sa bansa na meke pa sila ng mga papeles. Sa Frontline Showbiz, Nation's girl group na BINI may bago nakaka-proud na achievement ngayong Women's Month. At sa pabaong pampagood night, ang best gift ever ng amang OFW para sa kaniyang anak. Tatlong paglabag daw ng gobyerno ang nakita raw agad ni Senate Committee on Foreign Relations Chairperson Amy Marcos kaugnay na ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Duterte. Pero hirit ng palasyo, sana raw ay kumonsulta rin ang komite sa ibang eksperto at hindi lang sa mga pro-Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. Ready na po tayo? May preliminary findings na agad ang Senate Committee on Foreign Relations ni Senador Amy Marcos sa investigasyon nito sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa ulat ng komite, 3 paglabag agad ng gobyerno ang nakita. Una, malinaw na walang legal na obligasyon ng Pilipinas na iparesto ang dating Pangulo at ibigay sa kustodiya ng International Criminal Court. Nilabag daw nito ang ating soberanya. Pangalawa, hindi totoong biglaan ang pag-aresto kay Duterte noong March 11 dahil planado at matagal na raw siyang bantay sarado ng gobyerno. At pangatlo, nilabag daw ang karapatan ng dating Pangulo dahil inaresto siya kahit walang warrant of arrest at hindi pinayagang makita ang ibang kaanak gaya ni VP Sara. Sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Nirerespeto naman daw ng palasyo ang findings ng komite ni Senador Amy. Pero sana raw, kumonsulta siya sa ibang eksperto at wag lang sa mga pro-Duterte. Ganyan po ang kanyang magiging opinion kung ang kanyang mga nakausap ay ang mga Duterte supporters. Pero kung tignan po natin ang ibang mga experts, maiiba po ang kanyang tingin sa nasabing issue. Sagot ni Senador Amy, hindi na niya papatulan ang pahayag ng palasyo. Dati nang iginiit ng palasyo na kahit kumalas na ang Pilipinas sa ICC, pwede pa rin tayong makipagtulungan sa Interpol. Wala tayong legal obligation, pero meron po tayong batas na sinasabi sa RA 9851. Ito may sinasabing prerogative na makipagtulungan sa Interpol, but still, meron tayong commitment sa Interpol. But again, ang sumusunod lang, ang gobyerno ay sumusunod lamang sa RA 9851. Nilinaw din ng Malacanang na wala silang tinatago sa pag-aresto kay Duterte. May pagkakataon lang na kinakailangang gamitin ng executive privilege ng mga inimbitahang opisyal sa hearing. Executive privilege po is a constitutional doctrine that allows the president and high-ranking officials, executive officials, to withhold some sensitive information. So may mga pagkakataon po talaga, including po yung mga issues concerning national security, diplomatic relations, military affairs, and internal deliberations within the executive branch. Hindi po ito dapat nais na po publiko.
Aminado naman si Senador Amy na marami pang dapat ungkatin sa issue, pero minadali lang niya ang initial findings ng komite sa pangambang may iba pang ipaaresto ang gobyerno. Plano raw niyang magdaos ng isa pang hearing. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tila minasama raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa pag-iimbestiga ng Senado sa pagpapaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi mismo ni Senator Amy Marcos, nagalit daw sa kanya ang kapatid dahil hindi raw naging maganda ang itsura ng pamahalaan. Narito ang aking report. Sa harap ng media, ipinaliwanag ni Senator Amy Marcos kung bakit siya kumalas sa senatorial slate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Siya na raw ang kusang umalis dahil hindi naman na siya binabanggit ng kanyang kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakaraang campaign rally. Sabi, labing isa na lamang ang kanilang kandidato. Wag na tayo magpahirapan ng katawan. Sabi ko, kakalas na muna ako kung nahihirapan kayo. Siguro, nabunutan rin sila ng tinik na sabi ko, kakalas na lang ako para simple at klaro. Parang maliwanag na maliwanag. Bukod dyan, tila minasama rin daw ni PBBM ang pinangunahan niyang pagdinig sa Senado kaugnay ng pag-aresto ng Interpol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa mga kaso nito sa International Criminal Court. Hindi maganda yung itsura ng pamahalaan. Nagalit yata sa akin na nabunyag yon sa aking hearing. Sira na nga ba ang relasyon ng magkapatid dahil sa pagdinig? Sagot ng senadora. Matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang. Mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan at maraming humaharang. Sabi naman dyan ng palasyo, We cannot say that there's a rift. Hintayin na lang po natin kung meron man sasabihin ng Pangulo. Sa ugali po kasi ng Pangulo, hindi siya pikon. kung si Amy tila napapalayo sa kanyang kapatid, nauna naman ang sinabi ni Vice President Sara Duterte na na-appreciate niya ang ginawang pagdinig ng senadora. Si Amy, meron pang mensahe sa nalalapit na kaarawan ng dating Pangulo. Happy birthday! Matindi rin yung umabot sa 80 years old at sana makauwi na siya. At higit sa lahat, syempre, gusto kong pumunta sa The Hague. Kung papayagan ako, dadalhin ko yung cheque na 10,000 pesos. Kasi expanded centenarians, qualified na siya. Ang palasyo naman, napansing tila puro DDS o taga-suporta ng mga Duterte ang kinakausap ni Senator Amy sa kanyang pagdinig. Sagot ng senadora, in the immortal words of my mother, Imelda Romualdez Marcos, to paddle is human, to deadma is divine. Let's be divine. Deadma. pero hindi lahat ng Duterte supporter happy kay Amy. Si dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo nga, pinatutsadahan ang senadora. Kung talaga raw naniniwala si Amy na mali ang ginawa ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte, bakit hindi na lang siya maghain ng impeachment complaint laban kay PBBM? Ang problema sa babae niya, namangka siya sa dalawang ilog. Gusto niya kumuha ng boto sa Duterte, gusto niya rin kumuha ng boto sa Marcos. You were fired. Tinanggal ka talaga ng alyansa. Wala nang tiwala sa kanya. Nasira na ang credibility niya. You deserve it. Nanindigan ang sandatang lakas na hindi sila namumulitika at tungkulin nilang protektahan ang bansa at ang mga mamamayan. Sa nilabas na pahayag ng AFP, ginititong nakasaad sa konstitusyon na non-partisan ang kanilang institusyon. Hindi pinapayagan ng mga sundalo na makisali sa anumang aktibidad na pangpolitika. Kung may anumang alalahanin pagdating sa pamamahala, dapat itong iresolba sa legal at makademokrasyang paraan. Git pa ng AFP, nanatiling matatag ang demokrasya kapag ginagalang ang mga institusyon, sinusunod ang due process at hinahalal ang mga lider sa pamamagitan ng eleksyon. Matatandang binanata ni VP Sara Duterte ang AFP sa pagdinig ng Senado noong nakarang linggo. Ang git ng bise, tila tahimik lamang daw ang militar sa anyay iligal na pag-aresto sa amang si dating Pangulong Duterte. Hindi raw mapapauwi ng Pilipinas si dating Pangulong Duterte kahit katigan pa ng Korte Suprema ang petisyon ng mga anak ni Digong. Yan po ay ayon sa isang abogadong accredited ng International Criminal Court. Mula sa Hague, the Netherlands, nasa frontline ng balitang yan si Joby Francisco.
Dumiretso sina Hanilet Avancenia at ang anak niyang si Kitty Duterte sa Scheveningen Prison pagdating sa Netherlands. Dito nakadetine si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Sinubukan ng mag-ina na humiling ng permiso na bisitahin ang dating presidente pero hindi agad pinapasok. Habang naghihintay sa labas ng penitentiary, nakipag-usap at nakipag-selfie sila sa Duterte supporters. Tumanggi silang magpa-interview sa media. Kamakailan lang, sinabi ni Vice President Sara Duterte na ipapaupaya niya ang visiting schedule kina Hanilet at Kitty sa mismong araw ng kaarawan ng dating Pangulo. Habang nakipag-usap si Kitty sa mga supporters, nagsabi siya ng birthday wish para sa ama. Good health and unta kaon na gyud siya sa ilang pagkaon dira sa sulod di na maginahigulo. Makalipas ang isang oras ay umalis na rin sila sa penitentiary. Maalalang nag-file ng petition si Kitty sa Korte Suprema para maibalik sa Pilipinas ang kanyang ama. I don't see any action from the Supreme Court of the Philippines affecting the physical custody of Duterte in the International Criminal Court, which is a separate court with separate jurisdiction. Could you imagine the Philippine Supreme Court ordering the ICC judges, hey, I want him back? Not even President Marcos can bring him home. Tiyempo ang dating ng mga miyembro ng pamilya Duterte sa The Hague sa pag-usad ng kaso ni Duterte sa International Criminal Court. Kakasumiti nga lang ng prosecution team ng halos 200 piraso ng ebidensya sa ICC. Ayon sa prosekusyon, may mga isusumiti pa silang dagdag na ebidensya. Nagbabalita mula sa Frontline, Jovi Francisco, News 5. Muling iginiit ng Malacanang na hindi makikipagtulungan ang ating pamahalaan sa ICC para sa interim release si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi kasi ni ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah, kailangan munang tanggapin ng Pilipinas ang technical measure at kondisyon bago magdesisyon ng judge ng ICC na mabigyan ng interim release si Digong. Kung tatanggapin naman ito ng ating pamahalaan, giit ng palasyo, pagko-cooperate na ito na maituturing sa ICC. Matatandaan na mismo ang pamilya at mga kaalyado ni Duterte ang nagsasabing walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC, we will not take cognizance of that. Eksklusibong binahagi sa News 5 ng isa sa mga biktima ng scam farm sa Myanmar ang makuha niyang video sa loob ng compound. Nasa frontline na balitang yan si Reniel Pawid. August 2024 nang lumipad pa Thailand ang OFW na si Mimi. Pero ang call center employer na inaplayan niya, bigla siyang dinala sa isang scam farm sa Myanmar. Sa unang tingin, para lang itong simpleng subdivision. Pero ang mga two-story na bahay na yan, mga villa umano ng kanilang mga big boss na Chinese. Ang 7-story building naman na ito ang opisina nila Mimi, kung saan ginagawa ang iba't ibang uri ng online pampubudol. Sa kagustuhan makauwi sa Pilipinas, sinubukang humingi ng tulong ni Mimi sa kapwa Pinoy sa loob ng scam farm. Pero imbis na tulungan, nilaglag siya at ginawa ng kwento. Gumawa po siya ng kwento sa boss namin. Tapos nagtitinda daw po kami ng drug sa office, tapos kinulong po kami. 3 araw kinulong si Mimi sa loob din mismo ng scam compound. Sa kulungan, walang ibang gamit bukod sa isang kutsyon, unan at galon na nagsisilbing ihian nila Mimi. Nitong Miyerkules, nakabalik na ng bansa si Mimi kasama ang higit 100 pang Pinoy na nasagip ng salakayin ng mga otoridad ng scam farm. Pero di gaya ni Mimi, patuloy naman sa paghingi ng saklolo si Paula para ma-rescue ang kapatidin niya sa Myanmar. Sabi po niya, hirap na po sila doon, tapos yung mga kasama po niya doon. Kasi may isa po silang kasama doon, nahuli po na gumagamit ng IG. Ayun po, pinarusahan po, pinagpapalo daw po. Marami daw pong pasa. Sabi ng police attaché ng Pilipinas sa Thailand, nasa 200 pa ang mga Pinoy na kailangang i-rescue sa Myanmar. Pero may isa raw silang malaking problema. Pinapalitan na raw sila ng ibang pangalan. Nag-assume sila, pina-assume ng Myanmar name. Meron talaga, no, Colonel, na ayaw talagang umuwi. So willing sila to change their names.
Yeah. Yung iba napilitan. O karamihan napilitan kasi siguro sa takot nila. Sa ngayon, binabantayan na ng mga otoridad ang Golden Triangle na pinamumugaran ng mga scam farm. Sakop nito ang northeastern part ng Myanmar, Thailand, Laos, pati China at Vietnam. Posible raw na maglipat-lipat lang ang mga ito, bit-bit ang ilang Pinoy scam farm workers. Diyan din nanggagaling ang drugs. Kung saan may scamming, mayroong drugs. Sa huling datos na hawak ng Philippine Police Attaché sa Bangkok, higit 60 Pilipinong scam farm workers pa ang inaasahang uuwi sa susunod na linggo. May ilang Pilipino na rin umano ang nagbayad ng 40,000 baht o 67,000 pesos sa ilang bangkero upang maitawid sila sa ilog ng Myanmar pabalik ng Thailand. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Walang habas na pinagbabaril ang isang pamilya sa kanilang tindahan sa Nueva Ecija. Ang punot dulo raw ng massacre ang lumobong utang na hindi nabayaran. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon, exclusive. Naliligo sa sariling dugo ang tatlong magkakamag-anak sa loob ng kanilang tindahan sa Barangay Mallorca sa San Leonardo, Nueva Ecija. Kinilala ang mga biktimang sina Don Ray Geronimo, 55 years old, partner niyang si Aurora Banigit, 52 years old, at anak niyang 10 taong gulang na lalaki. Nakuha na sa CCTV ang pagpasok ng tatlong lalaki sa tindahan ng pamilya. Walang habas nilang pinagbabaril ang pamilya. Isinarado ang tindahan habang binabaril ang mga biktima. Bago umalis, tinangay pa ng isang gunman ang bag at cellphone ng isang biktima. Nagkaroon daw ng banta sa buhay ng mga biktima mula na magpautang sila ng 1 milyong piso sa isa sa kanilang kabarangay para gamitin ito sa kanyang negosyo. March 2022 nang umutang ang kanilang kabarangay ng 300,000 pesos hanggang sa lumobo ito ng 1 milyong piso dahil sa interes. Ito ang nakikita ng pamilya ng mga biktima na motibo sa krimen. Hindi sila makabayad. Nag-due date yung nila, naka-collateral po yung lupa nila. Ayon sa San Leonardo Police, October 2022, nang malagay rin sa alanganin ang buhay ng mga biktima. Ginagisan daw sila ng granada sa tricycle nang umutang sa kanila. Nagkademandahan daw noon at nagkasundo ang dalawang panig na magbayad ng sospek ng 150,000 pesos na danyos at ginawang collateral ng titulo ng kanilang bahay bilang bayad sa utang. Dahil hindi makabayad, naisip ng mga biktima na ibenta ang property ng umutang sa kanila. 2 weeks before nung nangyari itong insidente, nagpunta po yung biktima doon sa bahay na kung saan yun po yung pinangbayad kapalit ng utang na kung saan iniilit na po yung bahay dahil nailipat na po yung pangalan dun sa biktima na ibinebenta na po niya yung bahay at lupa. Yun po yung nakikitang motibo na hindi po matanggap ng mga suspect. Sa investigasyon, bukod sa tatlong lalaking pumasok sa tindahan, may isa pa silang lookout. Naaresto naman ang lalaki may utang sa mga biktima at ang kapatid niyang kasama rin sa pamamaril. Nakilala raw sila ng testigo. Hinahunting pa ng Special Investigation Task Group ng San Leonardo Police ang dalawa pang sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Batay sa pananambang ang dating kapitan ng Barangay Dimaporo, Dato Abdullah Sangki sa Maguindanao del Sur. Sa investigasyon, pauwi si Dato Ronald Paidumama sakay ng kanyang motorsiklo ng pagbabaril ng riding in tandem sa Barangay Kaya-Kaya. Naisugod pa sa ospital ang biktima pero namatay din kalaunan. Rido o away ng mga angkan ang titignang dahilan ng krimen. Patuloy ang pagtugis sa mga suspect. Showbiz Tonight na tayo. Ni-reveal na ang role ng aktres na si Elise Hoson sa Batang Quiapo. Siya ang gumanap na younger version ni Tindeng. Iikot ang panibagong yugto ng Batang Quiapo sa nakaraan ni Tindeng, kabilang ang kanyang ugnayan kay Gustavo. Ginampanan naman ni Jong Hilario ang younger version ni Gustavo. Hindi raw madali para kay Hoson ang role dahil kailangan ng mabigat na emosyon sa mga eksena. Abangan ang mga pasabog na revelasyon sa mga susunod na episode ng Batang Quiapo sa Todo Max Primetime 5 ng TV5. Nag-ikot sa mga sinihan ang Team Kim Pao para sa kanilang pelikulang My Love Will Make You Disappear. Mula sa premiere hanggang sa first day ng regular showing, hindi magkamayaw ang fans sa pagsigaw dahil sa kilig na hatid ni Paolo Avellino at Kim Chu. Pinasalamatan ng dalawa ang mga fans na nanood. Dadalhin din ng Kim Pao ang kilig abroad sa international screening ng My Love Will Make You Disappear.
Oh, walang magdi-disappear ha. Marami pa akong chika when I return. Susunod, grade 8 student patay matapos ilang beses saksakin ng kanyang kaklase sa Parañaque. Mga Chinese na nameke ng mga dokumento para palabasing Pilipino sila, pistado. 2 construction workers sa Cebu City na kuryente. At ang nation's girl group na BINI, Women of the Year ng Billboard Philippines. Magbabalik pa ang Frontline tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Naka-helmet na suspect ang malapit ang bumarel sa gurong nasa coffee shop sa Banguedabra. Sa isa pang kuha ng video, makikita nagtakbuhan ng mga naka-dine-in. Patay ang guro habang dead on the spot din ang nadamay na customer. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Nauwi sa pananaksak ang away na nagsimula raw dahil sa make-up. Patay ang grade 8 student patapos siyang pagsasaksakin ng kanyang kaklase sa Parañaque. Nasa frontline ng balitang yan si Diva Buel. Hindi na umabot ng buhay sa ospital ang 14 anyos na estudyanteng babaeng yan matapos saksakin sa loob ng Moonwalk National High School sa Parañaque kahapon ng hapon. Ang nanaksak sa kanya, kaklase niyang lalaki na 14 anyos din. 4 na saksak sa dibdib ang tinamo ng biktima. Sa imbestigasyon ng mga pulis, bago pa ang pananaksak ay nakapagsumbong pang biktima sa isang guro na may dalang patalimang sospek. Nagbanta pa raw ang sospek na papatayin siya nito. Nang tanungin daw ng teacher ang klase kung sino ang may dalang patalim, at dali-dali naman tumayo at akmang papalabas po ng room. At nagkataon po yung biktima ay papasok din ng room, nagkasalubong po sila. At doon na po biglang kinuha po yung kutsilyo na sa bag niya at sinaksak na po yung biktima. Tumawag naman ng mga pulis ang guro at CQ ng paaralan kaya nahuli ang sospek. Nakuha mula sa kanya ang ginamit na kutsilyo sa krimen. Sabi raw ng sospek sa pulis, binubuli siya ng biktima sa school kaya nagawa ang pananaksak. Pinapakialaman daw yung gamit niya, yung damit niya at kung ano-ano pang ginagawa sa kanya. So, yun po ang tinitingnan naming anggulo ngayon. Isa po siguro sa mga reason kung bakit humantong po sa ganong pangyayari. Pero taliwas naman dyan ang kwento ng pamilya ng biktima. Kwento ng ina ng biktima, nakapagsumbong pa ang anak niya noong Martes na binubuli at pinagbantaan daw siya ng sospek. Ang ugat lang daw niyan, make-up. Upo siya sa tabi ko, sabi niya, Mama, binubuli po ako ng kaklasmate ko, papatayin niya ako, hinabol po ako. Mama, binatukan niya ako, naiinggit siya, may hiram sa akin ng lipstick, makeup, ginanon daw siya sa ulo. Ang ginawa ng anak ko, mahilig magdala-dala po ng towel. Hindi maiwasan ng ina ng biktima na questionin ang naging aksyon ng paaralan sa insidente. May pagkukulang ang teacher talaga, sir. May pagkukulang. Pinabayaan nila ang anak ko. Humingi na pala ng saklolo yung anak ko. Hinabol para ng sospek ng saksak. Hindi na muna nagpaunlak ng panayam ang mga magulang ng sospek na nasa pangangalaga na ngayon ng DSWD. Sinusubukan pa ng News 5 na makuha ng panayam ang pamunuan ng eskwelahan. Ayon naman sa DepEd, hindi nagkulang ang mga guro at personnel ng eskwelahan sa pagtugon sa insidente. Sadyang mabilis daw ang pangyayari kaya hindi na ito napigilan. Tomorrow, when the students come back to school, ay meron pong gagawing pag-i-inspect ng mga bag. Paiigtingin pa namin ang kampanya laban sa anti-bullying. Iniimbestigahan na nila ngayon kung paano naipasok ng estudyante ang patalim sa paaralan. Sasailalim ang mga estudyante sa debriefing. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Umuugo ngayon ang pagpasok umano nina dating Senador Kiko Pangilinan at Bam Aquino sa senator lineup ng administrasyon. Bagay na pinabulaanan na ng dalawang panig. Kasunod po yan ang pagkalas dito ni Senadora Amy Marcos at sa nadadala sa pag-absent ni Las Piñas Congresswoman Camille Villar sa mga campaign rally ng Alyansa. Nasa frontline ng balitang yan si Myron Enriquez.
Sa gitna ng pagkalas ni Senator Amy Marcos sa senatorial lineup ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas ng kapatid niyang si Pangulong Bongbong Marcos, umuugong ang usap-usapang mawawala na rin sa Alyansa si Las Piñas Representative Camille Villar. Matapos kasing arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte, absent na rin sa ilang campaign rally sa Alyansa si Villar. Ang matunog na papalit umano kina Senator Amy at Villar sa Alyansa ang mga dating senador na sina Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Pero nanggaling na mismo sa campaign manager ng Alyansa na sina Votas Representative Toby Chanco na hindi totoong nakikipag-ugnayan sila kina Pangilinan at Aquino. Giit ni Chanco nananatiling matibay ang Alyansa slate at nakaayon sa agenda ni Pangulong Marcos. Pati si Pangilinan itinanggi ang chismis. Walang kumakausap sa atin mula sa Alyansa tungkol sa anumang coalition. No? Busy tayo sa kampanya. Sa kabila nito, bukas naman daw sila kung magkakaisa sa pagsusulong ng kanilang pangunahing advokasya. Mula pa naman nung umpisa, sinabi natin walang kulay ang gutom. So kung ano man yung mga sinasabi po nila, sa atin bukas tayong makipagtulungan. Whether it's Alyansa, PDP o iba pang grupo, kung ang usapin ay food security. Itinanggi rin ni Aquino na nakikipag-usap sila sa Alyansa. Panawagan niya sa mga taga-suporta, huwag daw ma-distract. Tuloy-tuloy daw ang kanilang kampanya. Wala naman daw alam tungkol dito si Senator Amy. Nabasa niya lang daw sa dyaryo ang sinasabing pagpalit ni Pangilinan at Aquino sa kanila ni Villar. Parehong miyembro ng Nationalista Party sina Villar at Senator Amy. Hanggang ngayon, kasama pa rin ang Nationalista sa Alyansa. Dagdag pa ni Amy, wala pang anumang utos o direktiba ang partido kung saan sila kabilang. I saw her dad yesterday. Wala namang binanggit. Tinatanong ko, may direktiba ba ang NP? Sabi nila, wala. Yung NP kasi, chill kasi na kwan yun na partido. Hindi masyadong nakikialam. Ang alam din daw ng senadora, sumasama pa rin si Villar sa pagtitipon ng Alyansa. Wala pa namang pahayag tungkol dito si Villar at sa ngayon ay nananatili pa rin siyang bahagi ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Tumilapon mula sa second floor ng ginagawang bahay sa Cebu City ang dalawang construction worker matapos makuryente. Nasagi kasi nila ang kable ng kuryente sa isang poste. Nasa frontline ng balita yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Hinang-hina at hindi makatayo ang dalawang construction worker na ito sa Barangay Lahog, Cebu City. Nakuryente sila habang nagtatrabaho sa itinatayong dalawang palapag na bahay. Dahil sa kanilang kondisyon, doble ingat ang mga rescuers sa pagbuhat sa kanila para maisakay sa pick-up papuntang ospital. Ayon sa kasamahan nila, nasagi ng isa sa mga biktima ang high-tension wire na nakasabit sa poste ng kuryente. Bigla raw itong sumabog kaya tumilapon ang dalawa mula sa ikalawang palapag at bumagsak sa lupa. Nagwe-welding kasi sila noon, gumagawa sila ng cross center kung saan ipapatong yung yero. Tapos nasagi nila yung live wire kaya nakuryente sila. Dahil sa insidente, first-degree burn sa katawan ang inabot ng dalawang construction worker. Sana, ligo ito siya sunog. Yung isa, naligo talaga yung katawan niya sa sunog. Ang dami niyang paso. Ang isa nung sumabog, nahulog. Nahirapan siyang huminga. Ayon sa Visayan Electric Company, nasa 22,000 voltage ang tumama sa mga biktima. Kaya gano'n na lang daw ang pagkakagulantang ng mga nakarinig sa pagsabog. Parang lumindol. Nagulantang kami lahat. Nagkaroon ng shockwave nung sumabog. Ang lakas talaga. Sa ngayon, pinatigil muna ang paggawa sa bahay habang ini-inspeksyon pa ng safety officer ang lugar na pinagsabugan ng kable ng kuryente. Malapit lang talaga ang high tension sa ginawa nilang extension ng kanilang bahay. Sana lumapit man lang sila sa Visayan Electric Company dahil pwede naman yan lagyan nila ng cover para sa safety lang din sana. Sinagot naman ng may-ari ng ginagawang bahay ang pagpapagamot sa dalawang construction worker. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. New K-drama alert! Magsasama ang dalawang Korean superstar na sina Ji Chang-wook at Son Ye-jin sa bagong serye.
Yan ang Netflix period drama na Scandals. Kasama nila dyan ang isa pang bigating aktres na si Nana. Set in Joseon Dynasty ang kwento nito. Abangan natin kung kailan yan ilalabas. Ilan sa mga binidahang serye ni Ji Chang-wook ang K2, The Manipulated at The Sound of Magic. Napanood naman si Son Ye-jin sa hit drama na Crash Landing on You. Susunod, ilang Chinese na meke ng mga dokumento para palabasing Pinoy sila at para makapagnegosyo. Kabit, nanugod sa legal na asawa, nakipagbarilan sa mga pulis, patay. At kilalanin ang star-studded na bagong Avengers kasama ang ilang karakter sa X-Men. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nakamamatay ng wildfire kasalukuyang namemerwisyo sa South Korea. Hindi pababa sa 26 ang nasawi sa sunog. Mabilis na gumagapa ang apoy sa ekta-ektaryang gubat. Patuloy ang malawakang pag-apula at inaalam din ang sanhi nito. 6 na Chinese ang arestado matapos mabisong nagpapanggap silang Pilipino para makapagnegosyo sa Davao del Sur at sa Cotabato. Ang ilan, aminadong pineke ang kanilang mga papeles. Nasa frontline na balitang yan si Brian Basa. Mukha lang itong pangkaraniwang hardware store sa Digos City, Davao del Sur. Pero sa investigasyon ng Bureau of Immigration, nabistong isa palang Chinese ang may-ari ng establishmento at ang masaklap, gumamit siya ng pekeng birth certificate at ID para magkunwaring Pilipino. Hindi totoo yung Filipino na nag-rehistro ng kumpanya. Ito po ay isang fictitious name, gumamit po ng mga Philippine documents, in reality Chinese national. Wala roon ang may-ari nang dumating ang mga taga-immigration pero tinutugis na siya habang naaresto naman ang 50 anyos na namamahala sa hardware store na isa ring Chinese. Ayon sa immigration, may working visa naman daw siya. Pero para ito sa isang kumpanya sa Pasig City, kaya wala raw siyang karapatang maghanap buhay sa Digos City. Ganito rin ang nabisto sa nilusob na chemical plant sa Mlang, Cotabato. Nakapangalan sa isang Pinay ang business permit pero napag-alaman din ng immigration na peke ito. Isa palang Chinese na taga Maynila ang may-ari ng negosyo. Nang lusubin ng mga otoridad ang planta, 4 na Chinese ang tumambad sa kanila. Lahat sila may problema rin sa kani-kanilang mga papeles. Ang isa nga sa kanila, inaming nagpanggap siyang Pilipino sa kanyang dokumento. Sa kabuuan, 5 Chinese ang inaresto sa hardware store at sa planta. Nakatakda silang ipa-deport. Tinutugis pa ang may-ari ng planta na taga Maynila. Tingin ng immigration, posibleng may sindikato sa likod ng mga negosyong pinipeke ang papeles. May trail po silang sinundan which led to several establishments kung saan may mga empleyado po na foreign nationals. Maaaring ginagamit nila itong mga identities na to for other activities dahil ito yung mga fake identities. Nananawagan naman ng immigration sa mga ahensya na higpitan ang pag-issue ng mga ID at papeles para hindi makalusot ang mga illegal alien. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Patay sa pamarilang kabit ng isang misi sa Cebu City matapos niyang makipagbarilan sa mga pulis. Pero bago yan, ang kabit pa mismo ang sumugod sa lugar para kumprontahin ang legal husband. Nasa Frontline ng balitang yan ang aming Visayas correspondent na si John Aroa. Excuse me? Duguan at nakahandusay sa eskinitang ito ang wala ng buhay na si Ricardo Regidor, 45 anyos. Sinasabing nanlabad daw siya sa mga pulis sa Pahina Central, Cebu City kaninang umaga. Ayon sa mga pulis, sumugod raw si Regidor sa lugar na may dalang baril. Ang pakay niya, kumprontahin si alias Jake, ang asawa ng kanyang nobya.
Sa gitna ng tensyon, nakapagtago si Jake at humingi ng tulong sa mga tanod. Maya-maya'y dumating ang PNP SWAT team sa lugar, pero imbis na sumuko, nagpaputok daw ng baril sa regidor sa mga pulis. Nadaplisan sa mukha ang isa sa mga pulis, kaya gumanti ng putok ang SWAT. Tinamaan sa dibdib si Ricardo na agad niyang ikinamatay. Pag-responding mo nila, hindi tayo na-expect na gano'n pala ka-aggressive yung ating suspect. Yung pagpaputok ng suspect natin ay nagresulta sa pagkakasugat ng ating isang SWAT personnel. And luckily po, nasa stable condition. Nasa ulo po ang tama niya, pero tapis na. Na-recover sa crime scene ang armas ng suspect. Pagkatapos, dinala na sa pulinarya ang nasawing suspect. Uli na po, ito na nagdag-armas eh. Sabi ng mga tao sa akin pag uwi ko sa bahay, itong si Cardo may armas daw na dala-dala. Hinila ako ng mga kapitbahay ko at itinago nila ako. Sabi niya, huwag kang pumasok sa bahay mo dahil kung pumasok ako noon, ako ang mamamatay. Ako yung mamatay. Ayon sa Jake, naging kaibigan naman niya ang suspect. Katunayan, kinuha pa niya bilang barbero si regidor sa kanyang barbershop. Pero di lubos akalain ni Jake, pati ang asawa niya ay papatusin ng inaakalang kaibigan. Sa screenshot message na ito, makikitang hinalikan ni Ricardo ang misis ni Jake. Gusto pa raw itong ipakita ni regidor sa mister para lalong magalit. Bago nito, nahuli raw ni Jake ang kanyang misis at ang suspect na magkasipin noong Disyembre. Sa kabila nito ay pinatawad niya raw ang dalawa. Ang sakit-sakit, mapapaluha ka na lang. Ang hirap. Nawasak ang pamilya namin. Nahuli ko siya noong December pag uwi ko sa bahay, silang dalawa ng kaibigan ko sa itaas. Pagbukas ko ng pintuan, nagtatalik sila. Nabisto pa ni Jake na tinatakot daw ng ina ang kanilang mga anak kaya hindi makapagsumbong. Sa ngayon ay naimbitahan na ng mga pulis ang misis ni Jake para sa pagtatanong. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5 Visayas. Abangan, namang OFW iniregalo ang kanyang sarili bilang sorpresa sa kanyang anak. At P-pop group na BINI deserve ang pagiging Women of the Year ng Billboard Philippines. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Attention Marvel fans! Inanunsyo na ang star-studded cast ng much-awaited film na Avengers Doomsday. Una na dyan ang returning star na si Robert Downey bilang ang villain na si Dr. Victor Von Doom. Nagbabalik din sina Tom Hiddleston as Loki, Chris Hemsworth as Thor, Paul Rudd as Ant-Man, Anthony Mackie as Captain America, Sebastian Stan as Winter Soldier, Danny Ramirez as Falcon, and Simu Liu as Shang-Chi. Marami pa yung bigating stars gaya ng nasa X-Men films at the Fantastic Four First Steps. Set for release next year ang Avengers Doomsday. Another achievement para sa nation's girl group na BINI. Sila ang 2025 Women of the Year ng Billboard Philippines. Tatanggapin nila ang prestihiyosong award sa Women in Music, the Executive Edition sa March 28. Kasama nilang gagawaran ang iba pang influential personalities sa Filipino music scene. Kinilala ng Music and Entertainment Magazine ang kanilang milestones mula sa debut hanggang sa kanilang global domination. Sold out din ang kanilang nagdaang concerts. Last year lang, nanggawaran din sila ng Billboard ng Rising Star Award at Philippines #1 Artist. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Jenny Alipoon. Happy Thursday mga kapatid! At para naman sa ating pabaong pampag-good night, best gift ever ang natanggap ng isang batang nakilala namin online. Ang kanyang birthday gift all the way from Japan.
Yan ang big surprise sa birthday ni Tom. Hindi may tago ang tuwa sa mukha ng bata na makitang ang papa niya ang nasa loob ng malaking kahon ng regalo. Ayon sa mama ni Tom, umuwi sa Pinas ang kanyang mister para sa birthday ng anak. Residente kasi ito ng Japan. Buti hindi sinakay doon sa courier service na lumog-lumog yung kahon. Ay, oo nga. Doon na siya nirap siguro sa bahay. Oy, malaking araw pala bukas. Oo, buwati na tayo. Advance happy weekend. Sweldo bukas. At happy sweldo. Yan po ang 45 dito pag-imay sa Malagang Headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Las Palmas. Ako na po si Edlin Gao. Magandang gabi.